I'm the third son. Ako po ay sa first family po kami. Ang eldest brother ko si Boy 1, tatay siya ni Boy 2. Yung nasa bubble gum, pamangkin ko yun. Sumunod kay Boy 1, si Sally. Isa lang babae namin, si Sally. Pangatlo ako. Sumunod sa akin si Freddy and then si Edgar. Ang youngest brother ko si Rolly, yung dati pong nasa Jan and Marcia. Actually, bali 18 pala. May adopted eh. Kasi nag-adopt muna si daddy ko tsaka si Shasha. Kasi akala nila hindi sila magkakababy kasi medyo may edad na rin ang father ko nung nagsama sila ni Shasha. Nag-adopt muna sila. Bigla na lang nabuntis siya. So, nagkaroon pa ng pang 80. Si Sia po ang youngest ko, mga kapatid. Minsan kumakanta sa ASAP yun eh. Gusto ko rin iyabang palagi ito. Every time nagte-testify ako, alam niyo po ako, mas close ako sa nanay ko, sa tatay ko. Kaya ang daddy ko lagi, bata pa ako, lagi ko nadidinig yung sinasabi ng daddy ko sa akin. Ikaw pa naman ang junior ko. Ako po, I belong to a broken family. At the age of 8, separated na ang parents ko. Sino dito hiwalay magulang? Sige, okay lang yan. Okay lang yan. Sabi nga, mahiwalay na tayo sa lahat ng bagay. Huwag lang tayo mahiwalay sa Diyos. Amen? Huwag lang tayo mahiwalay sa Diyos. At ako ang witness nito. Dati po, pag nadinig ko yun, medyo tumaas ang boses. Galit. Alam mo gagawin ko? Tatakbo na ako para punta ng nanay ko at yapusin ng nanay ko. Bakit? Dahil alam ko nakasunod. Kasi makakatulira ng nanay ko. Mamaya ko din makita mo meron ng black and blue. One morning, nakita ko nanay ko, tumatakbo siya. May dalang gunting. Kasi nananahitik man na yun, meron sa singer sewing machine eh. May gunting siya dun eh. Nakita ko tumatakbo, dire-diretso sa kwarto nila ng daddy ko. Tapos kinilap, di hinahabol ko. Ginagano kayo dito, Mami, Mami. Kasi umiyak eh. Natakot ako kahit bata ako. Hindi siya sumasagot, nadidinig ko lang mami ko, iyak siya na iyak. Eksakto, dumating ang daddy ko. Tarata yung kotse. Nakita ko po yung bunting. Pumilipit na gano'n eh. Pumayon sa ganito ng nanay ko. Lumabas yung laman ng mami ko dito. Ako yung bata kasi sa baba, tinatakbo na ng dugo ng nanay ko. Iyak ako na iyak, puro ako dugo ng mother ko. Hanggang sa bunting, pumasok sa katawan ng nanay ko. Bumaksak siya. Bubuhatin ng daddy ko, anak ko itatakbo sa ospital. Hindi ko iniwan ng nanay ko, takbagad ako sa kotse ng daddy ko. Sakay ako sa unahan, may driver, mami at daddy ko sa likuran. Dinala sa St. Luke's. Dating na St. Luke's, siyempre. Nung gumaling na ang mami ko, hindi na po nakatiis ang mother ko. Alam yung tuluyan na lumaya sa bahay namin. Nung nakita ko mami ko, nakachinelas lang, wala siyang dala. Palabas ng bahay, kasi iyak na naman ang iyak. Di siyempre, tumakbo ako, hinawakan ko sa kamay, Mami, sa kapunta. Hindi siya may ibulatad lang lakad. Hindi lakad din ako. Kung saan magpunta, mami ko, din ako. Ang bahay ni Dolphin pinagawa una sa Laloma, Quezon City. Doon sa lugar na yun, may squatter area po dyan eh. Ako po, mahilig po ako, bata pa lang ako, mahilig po ako makipagkaibigan sa mga squatter. O doon ako sinusundo ng nanay ko kapag hapon. Kaya sa paglalakad namin, siyempre doon dinala yung pa ako eh. Dahil doon ako maraming kaibigan eh. Nadala ko nanay ko doon sa squatter area. At di ko rin namamalayan, doon na kami na nakatira ng nanay ko sa isang maliit na kwarto. Grabe, isang papag lang ang kwarto namin. Doon kami natutulog ng nanay ko. Sabi ng mga nakatira doon, naalala ko nagkwekwento ko. Sabi, asawa ni Dolphy yan. Yung bata anak ni Dolphy. Sabi, bakit dito nakatira? Sabi, ang ganda ng bahay nila dyan bago pinagawa ni Dolphy. Dolphin ang father ko, every morning, alam ko sa kinukuha paninda newspaper. Kumukuha po ako, umaangkat po ako ng panindang newspaper.
Nagtitinda po ako para may pangkain lang ang nanay ko. 14 na po tatay ko niya. Ang mami ko artista rin. Actually, matagal na rin artista ang mother ko. Nakatukla sa nanay ko si Manuel Conde, si Juan Tamat. Sabi ko, Mami, gusto ko makatulong sa'yo. Sabi ng mami ko, ang gawin natin? Mami, punta tayo sa kilala ng mga producer, sabihin mo, mag-aartista ako. Alam niyo, sa showbiz, diyan talaga nag-umpisa yung Marites eh. Oh, grabe. Pero nakapabor sa amin ng nanay ko yun eh. Nakapabor sa amin yung kasi lahat ng pinuntahan namin ng nanay ko, siyempre alam na nila yung balita nila, hiwalay na si Dolphy, mami ko. Nakapabor sa amin kasi siguro yung simpatya, awa sa mami ko. Kinuha po ako. Bata pa ako, child actor na po ako. Ang dami kong pelikula, sunod-sunod, the best kami ng nanay ko. From squatter area, nakalipat kami ng apartment, up and down. Kano ba apartment nung araw? Ang time na yun, alam niyo, 180 pesos ang apartment. Hello? Up and down yun ha. Ngayon, kulang pa sa load yun. 200. Grabe. Artista ako, siyempre. May barkada. Diyan ako napasok sa lahat ng klase ng bisyo, may pera. Sigarilyo, alak, sugal, drugs, babae, lahat ng kasalanan na sa akin. Sabi ko ano, mapatawad pa kaya ako ng Panginoon sa dami ng kasalanan na nagawa ko, pero God is so good. Dahil sabi ng Lord, kasi laman daw ng dugo ang kasalanan ng tao, kaya niyang paputin ko na parang yenong nyebe. Amen? At di po ba sa drugs ang ginagamit ko? Yung pusong drugs niya, pinakamasamang drugs niya, inakos ko siya po. Grabe. Pandaming winasak na pamilya niya siya po. Ako matagal na panahon na pa ako nagbibisyo. 1969, adik na po ako. Ang drugs na ginagamit ko, opio po, heroin po. Ang may paggawaan ng opio sa Philippines, doon pwede nyo i-research Lim Sing. Siya po yung Chinese, nakauna-una ang pinapiring squad ni Presidente Marcos. Yung tatay, yan na Marcos. Oh, Lim Sing. Bibili ako dati, ang front niya, textiles, garments, pero sa loob, nagmamanufacture sila ng heroin. Una, bibili ako. Eh, powder yun eh. Sabi nung binibilang ko, bago ka, oh. Kanya, binigyan mo ng sigarilyo. Tanggalan mo ng tabako, karga mo yung pulbos na yan, hititin mo, pwede na. Ganun ang ginawa ko, nilagay sa sigarilyo, hinitit. Grabe. Nung muna ko subukan, isang hitit pa lang, sumusuka ako. Kami siya, naglablang po, ganun katapang. Pero tumagal, nasanay ako. Lumakas ang dosage ko, sa isang araw, I consume around 30 packs a day. Kaya ko gamitin, 30. Pero parang mahina na rin, sandali na lang ang tama. Sabi ko doon sa binibilang ko, bakit ka sandali na lang ang tama sa sigarilyo? Gusto mo malakas? Ako ba na may malakas? Pulbos siya, sabi, simutin mo sa ilong, diretso, mas masarap. Sinimot ko naman. Wow! Grabe. Heaven. Grabe na sa ilong ko na ginagamit. Pero natakot ako, grabe. Alam niyo kung gaano katapang yung gamot, nakita ko yung balat ko sa salamin sa mukha ko. Tuklap-tuklap yung balat ko sa mukha para akong naagnas. Tapos yung ilong ko nagnanana, nauubod, kinakain ng gamot. Natakot ako makita ako ng nanay ko, gano'n na itsura ko, bumili na po ako ng syringe ng Merendilla. Start na ako mag-inject dito sa muscle lang muna eh. Tumagal, lumakas ang dosage ko. Siguro sa isang araw, I consume around 60 packs a day. Kaya ko isaksak sa lamang ko araw-araw 60 packs a day. Pero parang ganun din. Parang mahina na lang ang tama. Kada 30 minutes, every 30 minutes, karga. Naghanap ako naman sa malakas ng tama. Ayun, natuto na ako mag-iniksyon sa ba. Ito po, needle marks. Papakita ko. Show the needle marks. Gusto ko na ikwento sa inyo yung family ko, mother ko, father ko, mga kapatid ko. Nung kami magkakapatid kasi ay pinalaki kami ng tatay ko ng mga Katoliko.
Kami, 5 lalaki, we study in, school kami sa Lourdes, Quezon City, it's a Catholic school. Ang sister ko sa Santa Isabel, sa oh, Catholic school din. Ang bahay namin may chapel, we pray the Holy Rosary every 6 in the afternoon. Abangin ang Mariana, pupuno ko ng klasya. Ibig sabihin kaming lahat ay pinalaki ng tatay ko mga Katoliko. Lahat naman tayo Katoliko, di po ba? Sino po Katoliko dito? Dating Katoliko, aminin. Aminin. Narito po ako, hindi po naman para sabihin na magpalit kayo ng relihiyon. Ang dalangin ko lang kay Lord, nawa po lahat po tayo. Magkaroon po tayo ng tamang relasyon sa ating Panginoon Diyos. Hindi po tayo maliligtas ng relihiyon, mga kapatid. Relasyon lang sa Panginoon Diyos tayo makapagliligtas sa tao. Amen? Amen? Eh ako nga, dati magsisimba ako, tapos diretso na ako sa sabungan eh. Hindi nga. Wala akong tamang ugnayan sa Lord. Papabinyag ka ng bata sa simbahan, tapos lasing na naman kayo. Wala kang conviction. Wala kang takot. Alam mo, tama yung ginagawa ko. Araw pag nakikinig ako, nagsisimba ako eh. Every Sunday. Pero gusto ko pag nagsisimba ako, poging-pogi. Bakit ka mo? Hindi naman ako nakikinig sa pare. Sermon ng pare, hindi. Malikot ang mata ko sa simbahan eh. Naghahanap lang ako ng magagandang chicks. Oo, hindi ko nagsisinungaling siya. Pag nakita ko yun, ang ganda. Eh, wala pang cellphone nung araw eh. Pag natabihan ko, go, what's your name? Pwede ba kita hatid mamaya? Pwede ba kita tawagan sa inyo? Gusto ko matapos na kagad yung pare kasi punta pa ako sa barkada ko, tirahan ng droga. Walang tamang relasyon sa Lord. Walang conviction. Hindi kagaya ngayon, okay makakilala sa Lord. Dapat kayo rin ganito. Alam niyo ba yung tubig na pampaligo niyo, dapat kayo pinagpapasalamat sa Panginoon. Okay, buhos ng buhos, baka pasukin kayo ng lamig. Totoo yun, Lord. Ako, bago maligo, Lord, ililay hands ko yung water. Lord, I pray na ang tubig na ito ay magdulot ng ginawa sa akin, kalakasan ng aking katawan. Sa gabi, pag matutulog kayo, o pag higa nyo, tulog na kayo, baka dumiretso. Hello? Totoo po yung sinasabi ko, hindi nyo hawak ang buhay nyo. Amen. Ako bago matulog, upo ako sa gilid ng kama ko. Get? Tapos i-record ko yung lahat ng ginawa ko mula nung umaga nagising ako. Isa-isa kong pinagpapasalamat sa Lord lahat. Lord, salamat sa maghapon, iningatan pa ako, pinoprotektahan mo ako, binigyan ng pabor sa mga taong kausap ko, tapos magbibili na ako. Pwede kayo magbili sa Lord, Lord, pasamahan mo ako sa mga anghel mo. Sa mga angels mo, pasamahan mo ako sa aking pagtulog, wag ko akong pangumutin. 10 na mga mahal ko sa buhay, sa family ko. Sa lahat ng lingkod mo ako, every night I pray kasama lahat ng servant ni Lord. Ingatan mo sila, pati ang pamilya nila. Dati pagkakain, kakain lang eh. Ngayon hindi. Lord, thank you sa biyaya. Napakaganda ng tao, magkaroon ka ng tamang relasyon sa Panginoon Diyos kasi sumasangguni tayo sa lahat ng ginagawa natin. Amen? Amen? Diboto rin ako ng Quiapo, Nazareno, every January night, isa ako sa mga namamanata dyan. Pero pagtapos mamanata, lasing na. Salamat sa Lord, tingnan niyo, napakabuti ng Lord. Ako, alam niyo po, ako po, April 5, nagkaroon ako ng vehicular accident. April 5, nagising ako, April 16, nakomatos ako ng 11 days. May ang kaliwang pa ako, may bakal ako dito sa pelvic, may bakal ako sa tuhod, may bakal ako sa binti, may tahi ng alambre pa ako. Mangga ako sa 18-wheeler. Nagising ako April 16. Alam niyo, April 16, birthday ko po yun. Ang una ko nakita daddy ko, sabi ng daddy ko, kasi
Siyempre, daming anesthesia sa katawan eh. Pilit akong nagsasalita, sabi ng daddy ko. Tapos kumuha ng daddy ko ng blackboard, may dala siyang blackboard. Na may sulat na, sinulatan niya, nakalagay doon, April 16, happy birthday, I love you. Tapos binulungan ako ng tatay ko, sabi niya, anak, pangalawang buhay mo na yun. Alam niyo kasi talaga hindi natin alam ang way ng Lord. May purpose ng Lord sa buhay natin. Siya ang nakakaalam ng lahat. Kaya lang, sa sobrang tigas ng ulo ko, naka-crutches ako, 9 months ako sa St. Luke's. Papalad nga kami kasi may pera ang tatay ko eh. Siguro sa ibang tao lang, hindi na ako kaharap dito, patay na rin. Kaya dinagastos ng dati ko, nahiya ako. Pero paglabas mo ng hospital, naka-crutches ako. Alam yung crutches ko yung natatanggal dito, yung naka-adjust. Pag tinaktak mo yung crutches ko, alam yung lalabas doon, heroin pa rin po. Hindi pa ako tumitigil kahit ako'y nakasaklay na. Wala akong tigil. Siguro sabi ng Lord, ano kaya gagawin sa bata na to? Dahil sabi sa Jeremiah 29:11, ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihanda ko sa'yo. Hindi para mapasama, hindi para mapabuti ka. Amen? Alam niyo, ako po yung anak ni Dolphy, 1980, nalagay po sa newspaper. Ako yung anak ni Dolphy, nasangkot sa kasong arson with multiple homicide. Anim na tao namatay dito. At ako po ay nahatulan ng reclusion perpetua o life imprisonment. Nung hatulan ako ng habang buhay, doon naman nabuo sa isip ko na hindi totoo may Diyos. Kasi gusto ko sabihin sa inyo lahat mga kapatid, wala po akong kinalaman sa kasong ito. Wala po akong kinalaman sa arson case na to. Dinala ako sa Muntinlupa. Tapos tumatakbo yung sasakyan ng BJMP, nakaposes ako, iyak ako na iyak, pero galit na galit ako sa Diyos. Sabi ko, hindi ka totoong Diyos. Alam mo, wala akong kinalaman sa kaso. Tapos sinusumpatan ko siya, ako'y nagro-rosaryo, nagsisimba, namamanata kung talagang Diyos ka. Sabi ko, alam mo, wala akong kinalaman dito. Bakit kailangan mahatulan ako na habang buhay na pagkabilang? Hindi ka totoong Diyos. At mula ngayon, hindi na ako naniniwala may Diyos. Tapos tumuturo akong gano'n habang tumatakbo sa sasakyan. Sabi ko, pagdating ko dyan, na ibig sabihin, pagdating ko sa Muntinlupa, sabi ko, maglolo ko na rin ako. Maglolo ko na ako, ganito lang naman pala kwenta ng buhay ko. Pagdating ko sa Muntinlupa, grabe, nakakaiyak. Nakakaiyak, pero salamat sa Lord. Nagkaroon ng confirmation ng testimony ko about kung ano nangyayari sa Muntinlupa. Diba, na-expose na sila dun eh. Totoo po yung na-experience ko yung sa Bilibid. Sa loob ng National Penitentiary ba yan? Ang preso, basta't may pera, lahat ng klase ng alak doon pwede mo mabili. May budget ka, may Johnny Walker doon. May Black Label doon. Basta't may pera ka. Wala kang pera, gin. Tandway. Meron. Ang usapan, meron. Lahat ng sugalan doon, Karakrus, Baraha, Hay, Alay, Ending, Loteng, Wedding, meron po. Ang drugs doon mula marijuana, cup syrup, tableta, shabu, meron po. Ang shabu sa Bilibid, ipinapautang Lunes pa lang, Linggo bayad. Ganun kadami ang drugs sa Bilibid. Eh, paano mawala ng drugs yung nagpapasok buwardiya din? Mga kasama nga ako doon, namatay sila. Kasi pag hindi ka nakabayad, linggo, haba na listahan, roll call. Nang hindi nakabayad, pila-pila kayo. Meron silang panakal. Takal ang tawag doon, lalaki ng pamalo. Kasama ko doon, meron namatay, hemorrhage ko. Kasi hindi ka naman, kung pinalo, bayad na every Sunday. Hanggat di ka nakakabayad, dadaba ka rin.
Babae, daming bayaran babae. Grabe. Masahol pa sa laya. Kaya kung sinabing masahol pa sa laya, kasi sa laya may huli ka eh. Di ba? Eh doon paano ka mahuhuli? Sige. Ang tanong ko sa inyo, paano ka mahuhuli doon? Nakakulong ka nga eh. Walang kahuli-huli, may gwardiya ka pa. Ang gwardiya, kasama namin gumamit. Alam mo yung itsura ng mga gwardiya sa Pilipit? Sabi, mas ating pa sa amin. Wow, grabe. Sisipag, walang tulungan. Ako po, nakisama ako sa takbo ng Pilipit. Wala kaming ginawa kundi uminom, magsugal, magbato. Naging worse ang buhay ko sa Pilipit. Alam mo, ginawa ng chef ko sa akin? Ako po, naranasan ko po 2 linggo po akong hindi natutulog. Grabe siya po, para kasi Superman. Tao nga, kahit anong kalasing ng tao, lasing na lasing, hindi na makaan sa kalasingan, pahigupin mo, 2 higop lang. Ako, walang tuhod. Tuhod ko, hindi na ako makakabang. Pero gising ako. Pinakatulog ko, masandalan ko ng kapiraso, pikit. Pagdilat ng mata ko, bata. Eh, biskit ako palagi kasi hindi ka naman makakain sa shabu eh. Hindi ka makatulog, hindi ka makakain. Sa takot ko, alam ko wala naman nandiyan. Kung may biskit akong bakon, may Skyflakes ako palagi. Kaso Skyflakes, panula ko, gin. 3 kang Marlboro ako araw-araw. Salamat talaga sa Panginoon. Nung nakita ko yung sarili ko sa lamin, payat ko, iyak ako na iyak. Ang unang pumasok sa isip ko, meron akong Diyos na pwede nilapitan. Umiyak ako, humingi ng tawad. Panginoon, sabi ko, hingi ako ng tawad, kung nawalan ako ng paniniwala ng Diyos. Sabi ko, hindi ko na po kaya. Tulungan mo po ako, alisin mo po ako sa vision na ito, palayain mo na po ako dito, maawa po kayo sa mga anak ko. Kasi nung makakulong ako, yung bunso kong anak na babae, 4 na buwan pa lang. Kasi ang Lord, nakikita ang laman ng puso ng bawat isa sa atin. Sabi nga, ultimong buhok natin, bilang ng Diyos. Amen? Then sa haba ng panahon, pray ako ng pray sa Lord. Isang araw, sinagot ako ng Panginoon Diyos through television. Iba-iba po ang way ng Lord. Ito, way ng Lord ko eh. Magkasama-sama tayo. Right. Siya ang director ng buhay natin. Meron akong black and white na television. Hindi ko makalimutan eh. Binuksan ko ganyan yung television eh. May ginamit po ang Lord sa buhay ko. Nakita ko po sa television ko si Brother Eddie Villanueva po ng GIL. Ako nagtutupi ng damit na bagong laba eh. Nagtutupi akong ganun. Pero tuminihintiin ako sa TV. Nakita ko si Brother Eddie. Nag-share siya. Tapos habang nakikinig ako, yung lahat ang sinasabi niya, parang ako. Sabi ko, sino kaya nag-chismis ng buhay ko sa kanya? Kasi parang eksakto lahat yung sinasabi. Hindi ko, kaya nag-chismis ng buhay ko sa kanya. Tapos hindi ko makalimutan yung sinabi niya. Yung una sinabi niya, hindi mahalaga sa tao ang relihiyon. Ang dapat sa tao magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. Sabi ko, parang ako yun. Yung pangalawa sinabi, hindi ko makakalimutan. Kayong gustong tumanggap sa Panginoon Diyos, sumunod kayo sa aking maikling panalangin, pumikit, magtaas ng kamay. That was March 3 of 1994. Ako po'y pumikit, nagtaas ng kamay, sumunod po ako sa panalangin. And after ng prayers na yun, meron akong nararamdaman, hindi ko po kaya ipaliwanag sa iyo. Pero talagang damang-dama ko ng mga oras na yun, niyakap po ako ng ating Panginoon Diyos. At isa lang natatandaan ko mga kapatid ng mga sandali niya, na ang lahat po ng kasalanan ko po'y pinatawad po ng ating Panginoon Diyos. Gratis po, mabuti po ang Diyos. Mabuti po ang Diyos. Kasi alam niyo, napakabuti ng Lord sa buhay ko eh. Kasi grabe ang bisyo ko, pero nung ako'y tumanggap sa Lord, hindi po ako sinasabi nung iba na pag may vices ka, sasabihin mo, gradually ko aalisin mo, pag-smoke po, pag-drink, gradually. Hindi po. Subukan mo, ibigay mo ang buhay mo sa Lord today. Ako kasi, abrupt eh.
Oh, grabe, nung tinanggap ko ang Lord, binuksan ko ang puso ko. Grabe, pero ang demonyo, hindi ka nang titigilan eh. Oo, hindi titigil ang demonyo. After ng prayers, may pumatok agad sa kwarto ko. Pagbukas ko, nakita ko yung mga kakosa, ang daming dala siya mo. Sabi sa akin, Kosa, tira tayo, libre to, nanalo kami sa sugal na gabi. Pero alam niyo, nagulat ako sa sagot ko. Nagulat din yung mga kakosa ko. Kasi dati hindi ako marunong tumanggi ron. Pag nakakita ako ng bato ron, nakasugsug na ako. Makatira lang ako na siya po, miski magkautang-utang ako. Pero alam niyo, nagulat ako sa sagot ko. Sabi ko sa mga kakosa ko, Kosa, tsaka na. Sabi ko, maglalaba ako ngayon. Tapos may darating, dinalaw ng nanay. Umiskort, pagagamitin ako, sabi ko, tsaka na. Susulat ako sa tatay ko. Maglilinis ang kwarto, magliligpit ng gamit, mamamalansya, lahat ng klase ng pamamaraan sa tulong po ng Panginoon ko sinagawa. At alam ko, sige po, palakaan ko. Doon ko na po napisahan, nakaiwas sa mga kasama ko at doon ko na po inumpisahan mga kapatid, hawakan ko ang banal na aklat ko. Baka may mga Bible kayo sa bahay, huwag nyo gawin display. Ako iyak ko na iyak. Kasi yung kwarto ko may Bible doon, ang tagal-tagal na yung magandang balita, yung Tagalog, kulay blue, yung makapal. Nakita ko yung Bible, kinuha ko. Naawa ako talaga, ang dumi. Opo, ang kapal ng alikabok eh. Iyang-hiya ako sa Panginoon. Kumuha ako ng malinis sa damit ko, pinupunasan ko, umiiyak ako. Sabi ko, sorry po Lord, hindi ko naintindi doon sa salita mo. Patawarin mo sana ako, Panginoon. Pero sabi ko, this time Lord, tulungan mo ako. Wala akong alam dito. Alam, hingin mo rin kay Lord, bibigay ng Lord. Wala akong alam dito sa Bible. Panginoon, ibigyan mo ako ng tamang mababasa ko. Alam yun, una kong nabasa sa Bible. Hindi ko siya nilipat-lipat yung magandang balita yung Tagalog. Isang pihit lang po. Dire-diretso yung matak sa John 1:12 na kayong mga nanalig at tumanggap sa akin ay pagkakalooban ko ng karapatang maging anak ng Diyos. Akala ko kasi nung araw, dasal ako ng dasal, simba ako ng simba, rosaryo ako ng rosaryo, namamanasa ako, anak na po ako ng Diyos, hindi po pala. Kailangan pong tanggapin natin, papasukin natin sa ating puso ng ating Panginoon. Amen. Akala ko rin nung araw, pinakamalaking bilangguan ng Muntinlupa. Pero nung makakilala ako sa Lord, tsaka lang na ako nawaan ng pinakamalaking bilangguan. Kung kayo tanungin ko, ano ba sa palagay niyo ang pinakamalaking bilangguan? Ha? Pierre, bakit kaling na ba kayo doon? Kala niyo ba nasa laya kayo? Kayo? Ang pinakamalaking bilangguan, ito pong mundong ginagalawan natin. Dahil narito sa mundong ginagalawan natin, lahat pa ng klase ng bilanggo ng bisyo, sigarilyo, alak, suga, drugs, bilanggo ng laman, kasakiman sa pera, sa katungkulan, kasinungalingan, kachismisan, pantaraya, panluloko, pagkainggit, lahat po ng klase ng bilanggo nandito po sa lupang ginagalawan natin. Kaya mapalad din po kung mabasa ko sa kanyang salita. Nasusulat po sa John chapter 8 verse 32 na makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Sa loob pa lang ng Muntinlupa, pinalaya na po ako ng Panginoon Diyos. Thank you, Lord. Tingin kayo sa akin lahat. May reminder lang ako. Kasi nung mahal ko na po, Lord, alam niyo sa Bilibid, ang daming Bible study dyan. Alam ko lahat na schedule niya. Ako hanggang na sinamahan ko nung nasa loob ako, Sputnik pa ako. 14 ang pangkat sa loob. May Bible study halos lahat yan. Alam niyo, dumadalo ako sa mga Bible study. Sabi ng mga kakosa, Kosa, sino kasama mo? Dala ko. Ito kasama ko yung Bible. Sabi, baka hindi ka na makabalik. Kasi usong tirahan doon eh. Isa talagang... Every Saturday, wala kaming dalaw, pero may pumapasok na iba-ibang church. Dumadalo po ako. Kaya naman ko na po, Lord, kaya doon sa mga kapatid ko narito, lagi yung mga wala sa Panginoon. Huwag natin isipin ko mo born again ka, wala ng problema. Kaya hindi po lahat na kapatid sa mananampalataya. Sa mga kapatid ko narito. Wala pong exempted sa problema. Hello? May mga trials tayong mararanasan sa buhay
na pinahintulutan ng Lord, hindi para magdusa ka. Pinahintulutan ng Lord na mangyari sa iyan para lalo ka magtiwala na may magagawa ang Diyos sa buhay mo. Amen? Kasi nung mahal ko na po ang Lord, tumatakbo yung isang preso. Sabi ng isang preso, Osla, may dalaw ka, sabi sa akin. Sabi ko, sino? Sabi niya, asawa mo nasa opisina. Siyempre nagulat ako bakit nasa opisina ang wife ko. Kasi nakakapasok asawa ko ron eh. Pati mga anak ko, sa totoo lang, pwede nga sila matulog doon eh. Ibahin na lang. Pero nag-alala ako, ako may nangyaring problema siguro sa bahay. Takbo ako sa opisina, nakita ko nga asawa ko doon. Siyempre, ang anak ko tanong, bakit hindi ka pumasok? Nasaan ka ako yung mga bata? Nagbulat ako, alam niyo, nasagot ng misis ko sa akin, hindi na ako makaantay sa laya mo. Hindi na ako makatalaw sa iyo. Sabi niya, mag-aasawa na ako. Napakasakit ko nung madinig ko yung sinabi ng asawa ko, sa'yo mag-aasawa na. Ginuko po ako, umiiyak ako. Tapos tinatanong ko si Lord, Lord, sabi ko, bakit gano'n kung kailan po ako nakakilala sa inyo? Tsaka pa dumating sa buhay ko to, pero mabuti pa ang Diyos. Nung magpaalam ng wife ko, tinatanong ko si Lord, ba't kailangan mangyari? Inaalala ng Lord yung nasusulat sa kanyang salita, unang Corinto, 10:13, na ang lahat ay dumanas ng pagsubok. At walang sino man sa atin bibigyan ng pagsubok na hindi makakayanan ng sali, bibigyan tayo ng kalakasan upang ito'y ating mapagtagumpayan. Nagrema din po sa akin yung nasusulat po sa James, Santiago, chapter 1, verse 2 hanggang 4. Sinabi ko na, mag-alak kayong lubos kung may dumating sa inyong sari-saring pagsubok sapagkat susubukin ko kayo upang lalong maging matatag ang inyong pananampalataya. At yan ay inyong mapagtagumpayan kayo magiging ganap at walang kakulangan. Alam nyo, napatingin ako sa wife ko para ako na yung mas-masan. Pagkamat masakit, pagpilis ko siya na sagot. Sabi ko, sige ka ako po sa ka maging maayos, huwag mo na lang ako papayaan ng mga anak ko. Buwi siya. Naawa ko sa eldest mong anak ko. Kasi hindi ko na makalain yung mami, mag-asawa na. Pang-asawa ko, pulis. Yung anak ko pag dumatalaw, nagsusumbong, kahit alam ko na at that time, nung nagsusumbong ang panganay ko, graduating po siya, ayaw kong maapektuhan yung pag-aaral niya. Sabi niya, Daddy, alam mo ba si Mami, may kinakasama pulis. Ako na, kunyari, dead ma. Kunyari, nagbibisi-bisihan ako. Tawa ako sa panganay ko. Siya nung tumay nanay at tatay ko sila. Apat sila. Eh, magaling din mag-basketball yun. Kaya anak ko, pag tinalo ako bago uuwi yun, sigurado mag-basketball muna. Dad, uwi na ako. Pero maglaro muna ako. Kausapin ko yung mga kakosa kong mga player doon. Baka ako laruin niyo anak ko, ingatan nila. Opo. Eh, magkasize kami ng paano anak ko eh. Sabi niya, Dad, meron rubber mo. Ako nandiyan, kunin mo. Eksakto magpapalit ng rubber shoes yung anak ko. Napatingin ako sa paano anak ko. Eksakto yung tingin ko. Nakita ko po yung anak ko, alam niyo ng balisong. Yung panaksak ba? Nahulog na gano'n galing sa medyas niya. Eh alam niya, nakita ko, sinisipa pa nga niya patago eh. Sabi ko, nakita ko yung balisong. Ba't may dala ka niya? Sabi ko, dali mo dito sa akin niya. Galit na galit ako sa panganay. Lumapit, iyak na iyak, nanginginig. Hawak yung balisong, iyak. Natakot ako, natanungin ko eh. Sabi ko, saan mo ba gagamitin yan? Alam niya, sumagot yung anak ko, Daddy, magpaalam sana ako sa'yo. Sabi niya, papatayin ko si Mami tsaka yung lalaki. Natakot ako. Kasi hindi ko naman makokontrol yung bata. Kasi nga nakatulog ako. Iyak ako na iyak, niyak ako. Anak ko, huwag mo gawin niya. Sabi ko, lalaya ako dito. Antayin mo yung paglabas ko ito. Sabi niya, Daddy, habang boy na sentensya mo, kailan ka pang makalaya. Sabi ko, magtiwala tayo sa Panginoon. Anak, palalayain ako ng Panginoon. Yatid ko po yan. Naawa ako sa panganay. Pag naalala ko yung nagsusumbong, maghahawa kami gano'n eh. Tapos dinala ko yung balisong sa opisina, sinurrender ko, pinagalitan siya sa mga gwardiya. Tapos nagsusumbong, sabi niya, Daddy, miss na kita. Sana makatabi na kita matulog. Sabi ko, magkakatabi rin tayo. Mas nagsusumbong siya.
Grabe, Daddy, napakasalbahe ng pulis na kinakasama ni Mami. Bakit? Nangaba ako sa mga kapatid ko, Dad. Bakit minsan kakain kami ng mga kapatid ko, toyo lang pinapaulam ko. Pero may ulam sa bahay, hindi ko pwede bawasan yung ulam, papagalitan daw siya ng pulis. Tapos sa umaga, papasok na sa school yung mga anak ko, papalik. Dati papaliguan ko yung mga kapatid ko. Dati tubig lang. May sabon din, hindi ko pwede gamitin yung sabon, papagalitan daw siya. Awang-awa ako sa anak ko. Iyak ako, sabi ko, iyak ko, lalabas din ako dito. Then may paglabas ko ito. Pagdating ko sa anak ko, ako aminin ko sa inyo mga kapatid, that time, muli ako nagkasala sa Panginoon. Nagkasala talaga ako, pabalik ako ng brigada, iyak ako na iyak. Pero galit talaga. Sabi ko, Lord, sorry po. Pero hindi po ako nangangako sa inyo. Pero sinabi ko ng mga oras na kapag lumaya ako dito, sabi ko, papatay ko asawa. Pero hindi piniturutan ng Lord to sa buhay ko dahil tuturin sa salita niya sa kanyang salita. Philippians chapter 1 verse 6 na ang lahat na naumpisa ko sa'yo, tatapusin ko to, sabi ng Panginoon, na mga habaw ako talaga sa Panginoon. 1997, December, nagpaalam ang wife ko na mag-asawa ng iba. Alam niyo, wala pang isang taon. September of 1998, tinawagan po ako ng laya. Nung tawagan naman ako ng laya, nabaliktad naman lahat sa buhay ko, ayaw ko na lumaya. Ako, totoo po yung natatakot ako makalabas. Sabi ko, Lord, sana pinabayaan mo nila ako dito sa loob ng bilanggon kasi natatakot ako makalabas dito, baka mapatay ko lang kasama. Baka makadisgrasya lang ako. Sabi ko, Lord, sana pinabayaan mo nila ako dito. Pero sabi ko, Lord, kung talaga kalooban mong makalaya na ako, sa paglaya ko, bigyan mo ko ng tamang-taong makakasama dahil gusto kong patuloy na maglingkod na lamang sa'yo. Pinalaya ako September 28 of 1998. 25 years old pa ako nung makulong. Lumaya ako, 43 anos po. 18 years ako sa kulungan nung walang kasalanan. At paglabas ko sa Bilibid, dala ko yung release paper ko. Hindi ko alam saan ako pupunta. Sa loob ng 18 taon, daming pagbabago. Talagang halos maligaw ako. May mga overpass, wow. Oo talaga. Hindi ko malaman saan ako pupunta. Ang una kong pinuntahan, ang sundo ko talaga sumundo sa akin una, mami ko. Mami ko pa rin ang kasama ko una. Na-share ko si mami ko, na born again ang nanay ko. At masipag ang mami ko mag-share kasi ang mami ko nung makakilala sa Lord, dinala niya lahat ng kapatid niya sa Panginoon. Si Dennis Padilla, pinsang buo ko po yun, si Dennis Padilla. Ang nanay ni Dennis at nanay ko magkapatid. Tapos ang dati ko naman, naanyayahan ko sa isang gawain. Nagtitaping siya na akong balong darilis. Sabi ko, Dad, anong oras break time mo? Sabi niya 7. Sabi ko, tama-tama. Sabi niya, bakit dito tayo mag-dinner? Sabi niya, sige, mag-yan na. Ang dami pang kinukunan. Tatawagan na lang kita. Wala pa 5 minutes. Rumi ang cellphone ko, dati ko. Asan ka? Jade Valley Restaurant dati sa Timog. Malapit lang sa'yo sa ABS. Sabi niya, sige, darating ako. Hindi ko pa expected yun kasi dati ko wag lang kami magtampo sa kanya. Oo lang ng oo. Eksakto, 7 p.m. ng gabi. Nandun ang daddy sa may pintuan. Ninakalabit ako ng katabi ko, Brad. Daddy mo ayun, no? Nakita ko daddy ko, naka-all white. Inatawag niya ako, pero galit siya, sabi niya. Paglapit ko, sabi niya, ano pa ito? Sabi mo, maghahaponan tayo, magdi-dinner. O, dahil magdi-dinner. Eh, ano nga to? Kasi libo tao eh. Sabi ko, dati gawain ng Panginoon. Di nakay ko na siya papasok, hindi na ako nakaiwas ang dati ko. Pero pag upunta ko ng tatay ko sa unahan, talaga may programa ng buhay natin ng Diyos ko. Kasi pag upunan tatay ko, may babae pumanik ko sa stage, kinuha yung mic, sabi ng babae, ngayon po matidinig natin magpatuto ko si Brother Torby Jr. When I was sharing my testimony,
testimony, nakita ko po ang tatay ko sa unahan, iyak na iyak ang tatay ko. Lalo nung nabanggit ko, ako'y nasangkot sa isang kaso. Kasi nung mangyari po yung sunog na yun, magkasama po kami ng daddy ko sa bahay niya. Birthday po ng unang apong babae ng daddy ko. Kaya alam ng tatay ko, wala akong kinalaman sa kaso nito. Iyak nang iyak ng tatay ko, hindi na siya nakapigil, hindi siya nahiya sa maraming tao. Tumayo, tumakbo sa akin ng daddy ko, niyakap ko. At ang nadinig ko, sinabi niya, anak, sabi niya, isama mo na lahat ng mga kapatid mo dito. At doon sa gawain ng mga kapatid, kitang-kita ko pa ang dati ko. Dalawang kamay po nakataas sa dati ko, tinanggap po niya ang ating Panginoon Diyos ko. Tutuloy ni promise ng Lord sa Acts chapter 16 verse 31, sumampalataya kayo kay maliligtas pati ay yung buong sambahayan. After my father, sunod-sunod na ba mga kapatid ko, si Sally, si Freddy, si Edgar, si Ronnie, lahat po sila kuminal at tumanggap po sa Panginoon Diyos. Tonight, wala naman akong kayang i-offer sa inyo. Prayers na. I'm blessed na isipin mo, ay, sino nag-invite you? Full gospel, business. Business naman lang. No? Pero alam niyo, ano man tinatangkilik mo ngayon, kung ano man meron ka ngayon, hanap buhay, trabaho, negosyo, lahat yan galing sa Diyos. Siya nag-bless sa'yo, bless mo rin si Lord. Sabi nga nila, rewarder yan si Lord, rewarder. O, ang tanong ko naman, ikaw, ano ang reward ng Lord? Huwag tayo tanggap lang ng tanggap. Natin isang tabi ang Diyos. Kasi isang ganun lang ng Lord yun. Kahit ano yung yaman mo, nakita niyo yung patutunan ng Lord, yung COVID. May nagawa ba ang pera ng tao? Doon, apo ka. Apo ka. Pero subukan mo, meron kang protection ng Lord. Buong pamilya mo, iingatan ng Panginoon. Amen? Amen. Sarap kasi ako, kala ko nung araw, wala ko ni Dorothy, nasa akin na lahat. May pera tatay ko, artista siya, sikat siya. Ako rin, artista, sumikat din, may pera din. May alak siya, may drugs ako. Diba? May kotse siya, may kotse din ako. May chicks siya, may chicks din ako. Akala ko kompleto na ang buhay ko, pero alam niyo, nagbuo lang ng buhay ko si Jesus po. Amen. Kailangan natin ng Panginoon, mga kapatid. Dahil sabi nga sa Bible ang magkahiya sa akin dito sa lupa, sabi ng Panginoon, ay ikakahiya ng Ama ko sa langit. Amen? So wala akong may-offer sa inyo kundi prayers lang. It's all about relationship, hindi religion. It's all about relationship. So, kung buong Cagayan, I pray. Buong Cagayan, makakilala sa Lord. Oh, Father. Amen? Amen? Ito sa mga mananampalataya kapatid ko na narito, alam niyo, huwag kayong mananatili sa mga churches na nakaupo lang every Sunday. Lahat kayo, magkaroon kayo ng boldness, pagbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. Sa family niyo, unahin niyo family niyo, tapos kakilala niyo, kaibigan niyo, mag-share kayo. Hindi yung katuwiran niyo lagi, sa galing church, nagpuri. Ang tanong, nag-share ka ba sa family mo? Kasi pagharap mo kay Lord, ang muna sasabihin ng Lord sa'yo, ano ang ginawa mo? Pwede mo ba sabihin na kay church, nagtatize po ako? Generous po ako. Hindi kailangan ng Lord yun eh. Ang sasabihin ng Lord sa'yo, may nadala ka ba sa paanan ko? May nadala ka ba sa paanan ko? So, katuwiran mo total, save na ako, bahala na sila sa buhay nila. Pananagutan niya ka Lord. Ako, pag nagpo-commute na ako sa Manila eh, sabi nga na, Brad, di ka ba nahiya? Anak ka ni Dorothy, nagpo-commute ka. Ba't ako nahiya? Kasi pagka tinanong ako ng katabi ko, anak ka ba ni Dorothy? Papasukan ko na siya ng gospel. Sa bawat tayo kayong lahat, mga kapatid, i-encourage ko. Lalo sa mananampalataya na share kayo. Amen? Amen. Hindi tayo po'y magpe-pray.
Ako po, hindi ako nahihiya. Matapang ako magsalita. Kasi si Jesus ang bida eh. Wala namang bida rito. Si Jesus ang bida. Amen? Amen. Hindi rin kayo. I believe that Jesus is coming back very soon. Prepare. Hindi ba tumayo kailan? Lahat ng nagtaas ng kamay na nagmamahal sa Diyos, inaanyayahan ko kayo, lumapit po kayo dito, ipipray ko po kayo. You come forward. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, salamat sa buhay na aking mga kapatid. Thank you. Tunay nga, hindi ka kinahiya. Humakbang papalapit dito. Yes. Yes. Lord, magpakilala ka sa kanila kung paano kita nakilala. Kung paano mo binago ang buhay ko, kung paano mo inayos ang buhay ko. Lord, gagawin mo sa kanila ito, Panginoon. Yes, Lord. Sumunod kayo sa panalangin ito. Sabi sa Bible, Isaiah chapter 59 verse 1 and 2. Alam nyo, hindi po maikli ang kamay ng Panginoon Diyos para hindi kayo maabot. Hindi rin po siya bingi para hindi kayo matinig. Gusto lamang ng Lord sa gabing ito, buksan mo ang puso mo, hayaan mong makapasok ang Diyos sa buhay mo. Again, it's not a religion, it's a relationship to the Lord. Yes. Ulitin ko, huling tawag. Humakbang kayo kapatid, papalapit dito para maranasan niyo ang pag-ibig ng Diyos. Taas mo yung dalawang kamay na makita ng Lord. Huwag mo intindihin ang katabi mo, ang Diyos ang nagkakausap niyo ngayon sa gabi. Sabihin niyo ng malakas ito, galing sa iyong puso, Panginoon, salamat sa pag-ibig mo. Napakabuti niyo. Sa gabi ito, ako'y lumalapit, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking kasalanan, mga kasalanang namana mula ng pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Patawarin mo ako, Panginoon. Linisin mo ako ng iyong banal na dugo. At naniniwala ako na namatay si Kristo sa krus bilang kabayaran ng aking mga kasalanan. Panginoon, sa gabi ring ito, binubuksan ko ang aking puso. Inaanyayahan kayo. Pumasok po kayo sa aking buhay. Baguhin mo po ako. Isulat mo rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. At magmula sa araw na ito, kayo na po ang maghari sa aking buhay. At mamuhay lamang ako ng ayon sa inyong kalooban. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa iyong pagpapatawad. Nakahanda po ako sa tulong ninyo na sumunod kay Kristo bilang sarili kong tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na malakas na Amen. Amen. Ako na lamang magpe-pray sa inyo. Heavenly Father, salamat sa buhay na aking mga kapatid, babae, lalaki, na tunay nga hindi ka kinahiya. Maging doon sa naabot ng tinig na ito, Lord, na nagbukas ng puso. I pray, Lord, sila lahat ay mauhaw sa iyo, Panginoon. Maghanap ng mga gawain mo. Maghanap ng Christian churches. Magbasa ng Biblia. Maten ng mga Bible study, mag-prayer meeting, mabisi kami sa iyo, Lord. Hindi kami mabisi sa kung ano-anong bagay na pinagagagawa namin na walang halaga. Lord, ang prayers na ginawa niya, Lord, me as your servant, dumudulog sa iyo, sailyuhan mo ng iyong banal na dugo ang pagkilala nila sa iyo. Silang lahat ay patuloy na lumago sa iyong salita. Silang lahat ay magpagamit din sa iyo. Huwag sila manatiling mga miyembro ng kung ano-anong church lang, kundi Lord. Silang lahat ay mag-share din, Panginoon. Sa family nila,
sa kaibigan nila, sa kilala nila, dito po sa buong Cagayan, magbabahagi po sila. Hindi po mananatiling nakaupo lang sila sa bawat church, Lord. Yes, I Lord pray, Jesus. Lord. Thank you, Jesus. Maging doon sa may mga katampuhan. Sige, taas yung kamay nyo, Lord. Yes, Yung mga may katampuhan dito sa mga kapatid ko, Lord, palayain mo sila dito. Yes, Lord. Palayain mo sila right now. Pinuputol po namin ang mga hindi pagkakaintindihan ng bawat isa. Jesus' name. There will be forgiveness sa bawat isa, Panginoon. Yes, thank you. Lord, yapusin nila mga kapatid nila at magpatawaran sila, Panginoon. At maunawaan nila na ang buhay ng tao ay tungkol sa pagpapatawad. Lord, I pray, Lord, maghari ang pag-ibig sa iyo sa bawat tahanan, Panginoon. Mag-ibabaw ang pagmamahal mo sa bawat isa. Yes, Father. Patuloy sila itinatagubilin sa iyo, Lord. Kung meron kang nararamdaman sakit at karamdaman sa katawan mo, patong mo yung kanang kamay mo sa katawan mo. Pray tayo. Hallelujah. Lord, you are the Jehovah Rapha. Yes, Lord. Right now, I come to you, Lord. Yes, You Lord. touch them, Lord, right now. Jesus' Heal name. them, Lord, for all kinds of sickness. Jesus' name. Ano man sakit at karamdaman, Be Lord. healed. Restore mo ang mga In body Jesus' nila, name, be Panginoon. healed. Sila yung mga anak mo, Panginoon. Ano man sakit at karamdaman. Jesus' name, be Pinalalaya healed. sa amin ito sa pangalan ni Jesus. In Sa Jesus' pangalan name, ni be Jesus. healed. Get out all kinds of sickness. Oh, yes, oh Lord. Heal them, In Lord. Jesus' Heal name. them, Lord. Restore their body right now. Jesus' name. Restore them. Receive the healing of the Lord. The Lord is healing you In the right name now. of Jesus. The Lord is healing you right now. Touch each and Our every one. Lord and Savior. In Jesus' name. In Jesus' name. Be healed. Sabihin niyo sabay-sabay, Panginoon, salamat. Salamat Magaling po. na ako. Magaling na ako. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, I'm entrusting them to you, Lord. Lord, I'm also praying for the full gospel dito po sa Cagayan. Yes, Lord. Pangunguna po ng aming presidente dito at ang lahat po ng miyembro, Panginoon, ng full gospel dito sa Cagayan. You bless them, Lord. Yes, Alam mo ang Lord. heart nila, alam mo ang pagpapagal nila. Kayo rin po ang Diyos na mayaman. Ano man ang pangangailangan ng kanilang ministry, pinagkatiwala mo, you will provide, Lord. Yes, Father You God. will provide. Yes, Lord. Amen. Sa lahat ng miyembro, huwag kayo maging madamot sa inyong samahan. Amen. Mahalin niyo ang Lord. Yes, Lord. Magtulungan tayo. Yes, Lord. Para maikalat natin yung kaligtasan sa maraming tao na kailangan. Amen? Yes, Lord. Maraming salamat po. Pinagtitiwala ko po sila sa lahat sa Panginoon. Mag-ingat namin. Ibinabalik sa inyo lahat ng pinakamataas na pagbulit. Pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Isus sa lahat ay magsabi ng malakas na